Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. AFP dumistansya sa anunsyo ng US State Department hinggil sa pagbili ng Pilipinas ng mga bagong F-16 fighter jets. Ipinauubaya na ng Armed Forces of the Philippines sa Department of National Defense ang paglalabas ng pahayag kaugnay sa naging anunsyo ng US State Department. Ito'y may kaugnayan sa pagbili umano ng Pilipinas ng 20 FA-16 fighter plane mula sa Amerika na nagkakahalaga ng mahigit $5 billion o katumbas ng mahigit 300 billion pesos. Nanghinga ng pahayag sina AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla at Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, sinabi nilang hindi sila maglalabas ng anumang pahayag maliban kung ito'y na-turnover na sa kanila. Gayunman, kanilang sinabi na bilang end user, anumang kagamitang ibibigay sa kanila ay makatutulong para sa kanilang pagtupad sa mandato na bantayan at ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Samantala, MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go haharap sa NAPOLCOM ngayong araw. Nakatakdang humarap sa tanggapan ng National Police Commission si Metropolitan Manila Development Authority Special Operations Group Head Gabriel Go. Ito'y upang personal na humingi ng tawad sa publiko sa kanyang naging pakikitungo sa Police Quezon City na kanilang sinite dahil sa iligal na pagparada sa lansangan kamakailan. Magugunit ang kinastigo ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan si Go dahil sa hindi nito pagrespeto sa isang naka-uniforming pulis na ipinahiya pa rin sa kabila ng paghingi ng paumanhin. Sa kabilang banda at nagsalita ang pulis na ipinahiya ni Go at sinabing pinag-aaralan na niya kung itutuloy ang paghahain ng reklamo laban sa MMDA official. Sa iba pang balita, PBBM inatasan ng Regional Wage Boards na i-review ang sahod ng mga manggagawa. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na repesuhin ang sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mayroon ng isinasagawang pagre-review sa 16 na rehiyon, habang may ilang rehiyon na rin ang nagtaas ng sweldo. Ipinaliwanag naman ni Castro na sa usapin ng momento sa sahod, ay kailangang parehong pakinggan ng employers at mga empleyado para makapagbigay ng rasonableng sweldo. Ginawa ng palasyo ang pahayag sa harap ng panawagan ng Trade Union Congress of the Philippines na i-certify as urgent ang panukalang 200 pesos na legislated wage hike. Ayon kay Castro, sa ngayon ay wala pang tugon dito si Pangulong Marcos, sa halip pinamamadalian niya nito ang utos sa Regional Wage Boards na pag-aralan ang sahod ng mga manggagawa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.